Popoy. Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming listeners. Ito po ang inyong lingkod, si Jupiter Torres, para sa isa na namang kwentong magbibigay sa inyo ng kakaibang kilabot habang kayo ay nakikinig. Ang kwentong ito ay tungkol sa dalawang matalik na magkaibigan na nakaranas ng hindi maintindihang pangyayari sa kanilang buhay, na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin umano ng mga bangungot sa ating letter sender for today. Natawagin na lang nating Lester. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Isang magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Sitio Bangungot. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lester. Isang 54 anyos. Isa po akong dating bisor sa isang pharmaceutical company, pero ngayon ay namamalagi na lang sa bahay namin ng asawa ko dito sa Silang, Cavite. Matagal na po akong tagahanga ng inyong mga channel dahil ang mga contents po ninyo ang palaging kasama ko kahit sa oras ng trabaho. Kapag nakikinig po kasi ako sa inyo ay ginaganahan ako sa aking mga ginagawa. Ganon din ang mga kasamaan ko. Kaya ngayon nais ko po sanang ikwento sa inyong nakakapanindig balahibo at nakakatakot na karanasang nangyari sa amin ng matalik kong kaibigan noong ako'y binata pa. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Popoy. Hindi ko na ho matandaan pa kung ano ang eksaktong taon kung kailan nangyari ang kababalagang yon sa buhay ko. Basta't ang alam ko lang, nag-aaral pa ako noon sa isang public high school sa probinsya ng lola ko, sa lugar ng Katbalogan, Samar. Bulakbol kasi ako nung sa Maynila pa ako nag-aaral. Kaya naisipan akong kuhanin ng lola kong istrikta para matutukan niya ako. Maestra ho kasi sa public school na yon si Lola Junicia. Sa madaling salita, dun na ho ako nagtino. Bahay-eskwela lang ang naging routine ko ng mga panahong yon. Kaya sa wakas ay umayos din ang mga grado ko. Tapos nung mga kalagitnaan na ng school year, meron isang binatilyong kaedad ko rin ang lumipat sa klase namin na mabilis kong nakasundo. Yun na nga, si Popoy. Sir Jupiter, si Popoy na ho yata ang isa sa pinakamatino at pinakamatalinong estudyanteng nakilala ko. Late na ho siyang nag-enroll noon pero mabilis siyang nakahabol sa mga leksyon namin at talagang grabe ang paghanga ko sa kanya. Lalo pat alam kong di siya tulad ko noong maswerteng apo ng isang guro. Hikahos ho kasi sa buhay sina Popoy. Dati silang nakatira sa ibang lugar pero napadpad din sa Samar dahil wala na silang ibang mapuntahan. Sa bundok na siyang kinalakihan ng tatay ni Popoy ay doon din sila namalagi. Kaya nga po lalong dumoble ang paghanga ko sa kanya noon. Dahil alam kong araw-araw ay nilalakad niya ang daan mula sa kanila papunta sa eskwelahan.
pati na rin ang pabalik. Dahil ho doon, walang pagdadalawang isip na niregaluhan ko siya ng mountain bike na galing mismo sa inipon kong baon na sobrang ikinatuwa ni Popoy. Kinabukasan nagulat ho ako nang maisipan ni Popoy na imbitahin akong magtungo sa kanila para naman daw makilala ako ng kanyang pamilya. Kaya lang pre, maliit lang at saka gawa lang sa kawayan ng bahay namin ha, medyo nakakahiya sa'yo. Ano ka ba pre? Ba't ka naman mahihiya? Presko nga ng bahay ninyo. Saka maliit lang din naman ang bahay namin sa Maynila, no? Yung kay Lola lang ang maganda-ganda. Di kung ganun, tara na. Nakapagpaalam ka naman na sa Lola mo eh. Humayo na nga kami, Sir Jupiter, at pagkarating pa lang namin kina Popoy ay sinalubong na ako ng mga magulang niya na may ngiti sa kanilang mga mukha. Naku, ikaw pala yung mabait na kaibigan ng anak ko, iho. Maraming salamat sa iyo ha. Oo nga, malaking tulong talaga yun, iho. Maraming salamat talaga. Maluha-luha pa yung nanay at tatay ni Popoy habang pinasasalamatan ako sa ibinigay kong regalo sa anak nila. Wala ho nga naman yun, Aling Ditas, Mang Rene. Matalik na kaibigan ko si Popoy. Inilibot ako ni Popoy sa lugar nila. Kala ko talaga ay sila lang ang nakatira doon. Pero halos isang buong komunidad din pala sila sa lugar na yon. Sabagay ay maaliwalas naman doon eh. Maraming puno kaya sariwa ang hangin. Libreng-libre lang na magtanim ng gulay dahil mataba rin naman ang lupa ng bundok at mababait pa ang mga tao. Malayo nga lang sa Kabayasnan pero naisip ko noon kung magkataong kailanganin kong tumira doon, hindi ako magrereklamo. Itong daan pre, saan to papunta? Sa Kakahuyan. Huwag mong pansinin yan pre. Hindi pwedeng puntahan ng lugar na yan. Sabi raw ng matatanda rito. Halika na, doon na lang tayo tambay sa ginawa kong kubo sa taas ng puno. Maglalakad na sana kami ni Popoy noon paalis. Kaya lang ay bigla naman may humila sa laylayan ng damit ko. Isang bata yon na medyo marungis ang hitsura. Kung tama ang pagkakatanda ko naglalaro ang edad ng batang yun mula 4 hanggang 6 na taong gulang. Patpatin ho yung bata. Halos butot bala tapos may iminumuestra siya sa akin. Ha? Ano? Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi ng bata. Pipi yan pre, kaya hindi siya nagsasalita. Kaya lang, mas makabubuti siguro kung hindi na lang natin siya papansinin. Nagtaka naman ako sa sinabi ni Popoy. Bakit naman pre? Kawawa naman tong bata oh. Parang may itinuturo siya dun sa may Kakahuyan. Kumamot muna sa ulo si Popoy bago niya ako sinagot. Kasi ilang araw na silang nawawala ng lola niya pare. Kaya nung may nakakita sa kanya na pag-alagala rito sa amin, wala nang pumapansin sa kanya. Yun kasi ang sabi ng matatanda rito. Hindi ko rin alam kung bakit.
Ang sabi ni tatay, wag na raw kaming magtanong, basta't sumunod na lang daw kami. Pero talagang hindi ho kaya ng puso ko noon na basta na lang talikuran yung bata. Lalo pat alam kong may gusto siyang sabihin. Panay ang muestra niya sa akin, tapos bigla niyang itinuturo yung daan papunta doon sa kakahuyan. Naisip ko agad, baka nandoon ang lola niya at kailangan ito ng tulong para makauwi. Pare, ako na lang ang sasama rito sa bata, nakakaawa naman eh. Napabuntong hininga na lang si Popoy. Sa huli wala rin ho siyang nagawa dahil ayaw niya namang pabayaan akong mag-isang pumunta doon sa loob ng kakahuyan. Lalo't hindi naman ako taga doon. Ang totoo, pare, kahit ilang buwan na kami nakatira dito, hindi pa ako nakakapasok sa loob ng kakahuyang to, kaya hindi ko talaga alam kung ano bang meron dito. Parang kinatatakutan to ng mga tao. Baka kasi may mababangis na hayop dito, pre. Mag-ingat na lang tayo. Pero umiling ho si Popoy sa sinabi ko, tapos nagkwento siya habang sinusundan namin sa paglalakad yung bata. Sa tingin ko, hindi lang yun ganun kasimple. Minsan kasi pare, may naririnig kaming mga boses mula dyan sa loob ng kakahuyan na tinatawag kami. Parang inaaya at inaakit kaming pumasok dito sa loob. Kapag ganun, hindi na lang namin pinapansin dahil yun ang mahigpit na bilin sa amin ni tatay. Ganun ba? Dapat sinabi mo agad. Bumalik na kaya tayo. Baka kasi mapagalitan ka. Teka, nasaan na yung bata? Bigla na lang pong nawala yung batang sinusundan namin kanina ni Popoy, Sir Jupiter. Kaya nag-alala ako na baka inatake na ito ng mabangis na hayop. Hanap kami ng hanap ni Popoy sa kanya hanggang sa hindi namin namalayang nakalayo na rin pala kami mula dun sa bukana. Habang naglalakad ho kami ni Popoy noon, napapansin ko na parang unti-unti ay lumalamig yung paligid. Pakapal na rin ng pakapal ang hamog sa dinadaanan namin, kaya lumalabo na yung nakikita namin. Mabuti na lang ho, mga ilang saglit pa ay natanaw ko yung bata na nakatayo sa di kalayuan. Nakatalikod ito sa amin at nakaharap sa hindi ko naman makitang parte ng kakahuyan. Bata! Hindi ka na, balik na tayo! Sinagawan ko yung bata pero hindi ho ito lumingon sa amin. Ang ginawa ho ni Popoy ay nilapitan na lang ito kaya sumunod din ako. Yumuko si Popoy at inakmang bubuhatin niya yung bata. Pero laking gulat na lang ho naming pareho nang bigla siyang itinulak nito. Sobrang bilis ho ng pangyayari. Nakita kong ngumisi yung bata nung nahulog si Popoy dun sa parang malalim na putik sa harap ng kinatatayuan ng bata, na ngayon lang namin napansin dahil sa sobrang kapal ng hamog. Huy! Bakit mo ginawa yun? Ang salbahe pala ng batang to. Sinubukan kong iabot kay Popoy yung kamay ko para tulungan siyang makaalis dun sa putikan. Tutal ay halos hanggang bewang lang naman niya yun. Pare, hindi ako makaalis.
Hindi ko maiangat yung paa ko. Ha? Napansin ho namin ni Popoy na ang lagkit-lagkit pala ng putik na yun kaya hindi siya makagalaw. Para ho yung sandamukan ng sobrang lagkit na bagay na ang sino mang matap doon ay hindi talaga agad makakaalis. Binuhos ko na kasi ang buong lakas ko para lang mahila si Popoy pero parang lalo lang siyang dumidikit doon hanggang sa may mapansin kami. Pare, bakit parang imbis na umangat ka dyan, lalong lumalalim ang pagkakalubog mo? Oo nga pare, lumulumog ako, kumunoy yata ito. Ano? Kumunoy? Anong gagawin natin pre? Tatawag ako ng tulong. Pagkasabi ko noon, bigla na lang ho kaming nakarinig ng nakakatakot at napakalalim na boses na umulingaw-ngaw sa buong paligid. Nagtayuan ho lahat ng hibla ng balahibo ko sa katawan pagkarinig pa lang namin sa boses na yun. Lalo na nang napansin kong wala naman pala sa tabi ko yung bata kanina. Ano bang nangyayari? Paring Popoy, kumapit ka ulit sa kamay ko. Hihilahin kita paalis dyan. Kitang-kita ko ho ang takot sa mukha ni Popoy nang abutin niya ang kamay ko. Ginawa ko ho ang lahat. Halos pumutok na nga ang ugat ko sa kahihila kay Popoy noon mula sa kinalalagyan niyang putik. Pero wala pa rin po yung naging epekto. Para siyang unti-unting nilalamon noon. Gusto ko sanang tumakbo para humingi ng tulong pero hindi ko magawang iwanan si Popoy, lalo na't ng mga sandaling yun ay hanggang dibdib na niya ang nakalubog. Kitang-kita ko pa ho nang biglang parang kumukulo yung putik at nagbuga ng napakabahong amoy. Natakot ako noon. Bata pa rin naman ako ng mga panahong yun kaya talagang nagblangko ang utak ko at hindi ko na nagawang mag-isip ng tama. Paring Lester, may nakakapa ako sa ilalim. Matigas na bagay. Ano kaya to? Ano ba to? Sinubukan ho ni Popoy na iangat ang isang braso niya na napadikit din doon sa malagkit na putik. Pero hindi niya ho kinayang gawin yon nung una. Nung pangalawang beses niyang sinubukan ay nagawa niya ng itaas ang kamay niyang may hawak na kung anong bagay. Mahaba yun, parang kahoy. Pero nang matitigan naming maigi kung ano yun, halos mangilabot ho kaming pareho. Buto ba yan, pre? Buto ng kamay ng tao. Hindi ko alam kung babaliktad ba ang sikmura ko noon o ano. Lalo na ho nang mapansin naming may suot pang singsing yung isang daliri ng butong hawak ni Popoy. Doon na ho talaga kami napaiyak at talagang nagpanik. Lalo na nang bigla na lang bumilis ang paglubog ni Popoy dun sa putik. Sabi pa nga niya parang may biglang gumuhuraw dun sa paanan niya kaya lalo siyang lumubog. Popoy, kumapit ka sa akin ha. Huwag kang bibitiw sa akin pre. Tulong! Tulungan niyo po kami! Sa pagkakataong yun ay pareho na ho kaming sumisigaw at humihingi ng tulong. Pero hindi namin maintindihan kung bakit parang walang nakakarinig sa amin. Hindi ko talaga binitiwan ang kamay ni Popoy kahit na halos magkandadulas-dulas na ako sa paghila ko sa kanya.
Muntik pa nga ho akong mahulog sa kumunoy noon pero hindi pa rin ako tuminag. Paring Lester, bitiwan mo na ako. Madadamay ka. Bitiwan mo na ako. Maya-maya ho ay pilit nang inaalis ni Popoy ang pagkakahawak ko sa kamay niya. Sa pagkakataong yun ay ulo na lang ho talaga niya ang nakalutang sa kumunoy. Popoy, huwag kang bumitiw. Makakalis ka dyan. Halika na, hihilahin na kita ulit. Iyak na ho ako ng iyak nun, pero si Popoy ay nginitian na lang ho ako. Hindi ko ho alam kung bakit niya ginawa yun, pero talagang binitiwan na ho niya ako. Sobrang bilis na ho ng paglubog niya dun sa kumunoy. Para ho talaga siyang bumubulusok pababa. Hanggang sa hindi ko na nga ho matanaw pa si Popoy. Tuluyan na ho siyang nilamon ng kumunoy. Popoy! Paring Popoy! Para akong baliw na paulit-ulit tinatawag ang pangalan ng kaibigan ko noon, Sir Jupiter. Halo-halo na ang luha, pawis at putik sa mukha ko pero wala akong pakialam. Maya-maya napansin ko kung biglang nahawi yung hamog sa harapan ko kaya natanaw ko yung bata na nandoon na pala sa kabilang side ng kumunoy. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Kitang-kita ko ho, Sir Jupiter, na bigla akong inisihan nung bata. Hanggang sa bigla na lang siyang lumusong dun sa kumunoy. Napaatras ako dahil natakot na ako sa inaakto nito pero lalo pa akong nangatog. Nang ilang saglit pa ay nakita kong may muling umahon mula doon sa putik. Anong klaseng nilalang ka? Hindi ka tao! Bigla hong nanghina ang tuhod ko nang makita ko yung nilalang na merong kakaibang balat. Kulay berde ho yun at mukhang napakagaspang na parang balat ng buwaya. Yung mata ho nito matalim. Isa yung malaking bilog na may kulay dilaw na guhit sa gitna. Nakakatakot na hanggang ngayon, kapag maaalala ko ay hindi ko magawang pigilan ang panginginig ng katawan ko. Maya-maya ho bigla ko na namang narinig yung malalakas na pagtawa na parang tumatalbog ang tunog sa matataas na puno sa paligid ko. Dali-dali ho akong tumakbo. Takot ho ako na baka isunod ako ng nilalang na yon kay Popoy. Pero hindi niya ginawa. Nakalayo na po ako nung muli kong lingunin yung pinanggalingan ko. Sa pagkakataong yun ho nakita kong hindi na nakalusong yung nilalang doon sa kumunoy dahil nakatayo na ho siya noon sa tabi nito. Bagamat hindi ko na ho gaanong mailalarawan ang itsura nito dahil unti-unti na naman siyang natakpan ng makapal na hamog. Nang makalabas na ho ako ng kakahuyan, dali-dali kong tinawag ang tatay ni Popoy. Mang Rene, si Popoy ho nahulog sa kumunoy.
Bigla hong nagpanik ang pamilya ng matalik kong kaibigan pati na rin ng mga kapitbahay nila sa sinabi ko. Ano ka mo? Anong nangyari sa anak ko? Mabilis hong nag-iiyak si Aling Bitas habang si Mang Reniho noon ay napasuntok sa lupa habang umiiyak. Tara ho, baka kaya pa, baka makuha pa natin siya. Umiiyak akong nakiusap sa kanila pero hindi na nila ako pinansin pa. Bigla ho silang nagkulong sa loob ng bahay nila at kahit anong pagtawag ko ay hindi na sila lumabas pa. Mas mabuti pa, umuwi ka na sa inyo, bata. Isa sa mga kapitbahay ni na Popoy ang sumita sa akin. Wag na wag ka nang babalik dito. Sinuwerte ka na ngayon kaya magpasalamat ka. Umalis ka na. Bakit po ayaw niyong tulungan si Popoy? Baka maisalba pa po natin siya. Pero umiling yung kapitbahay nila. Hindi mo alam kung anong klaseng kababalaghan ang bumabalot sa kakahuyang yan. Hindi lahat kasing swerte mo na nakalabas pa ng buhay at buong-buo mula dyan. Masyadong maramot at salbahe ang engkantong nagbabantay sa bundok na to, kaya mag-iingat ka. Pakiramdam ko ho, galit sa akin ang pamilya ni na Popoy. Hindi ko naman ho sila masisisi. Dahil kahit ako, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa aking kaibigan. Kung hindi sana ako nagpadala sa awa ko dun sa bata, hindi sana nangyari yun. Hanggang ngayon ho ay nakukonsensya pa rin ako kapag naaalala ko ang mga nangyari. Hanggang sumapit po ang araw ng Lunes at may pasok na naman kami noon sa eskwela. Akala ko magiging malaking balita sa eskwelahan namin yung pagkawala ni Popoy, lalo na't mabilis pa namang kumalat ang balita sa amin nung araw. Pero nagtaka ho ako dahil parang normal naman ang lahat nung pumasok ako. Popoy, salamat pala sa pagpapahiram nitong notebook mo kahapon. Ito na ulit, oh. Napalingon ho ako sa likuran ko nang marinig kong tinawag ng isa sa mga kaklase namin ang pangalan ni Popoy. At sobrang gulat ko ho nang makita ko siyang nakaupo sa dati niyang upuan. Poy? Paano? Hindi ko na ho natuloy noon ang pagtatanong ko sa kanya nang bigla na lang niya akong sinenyasang tumahimik. Nakangisi siya sa akin na parang nang iinsulto at ang yabang-yabang ho ng dating niya. Alam kong hindi siya si Popoy, Sir Jupiter. Alam kong hindi siya ang kaibigan ko. Lalo na nang makita kong suot-suot nito yung singsing na nakasuot din sa daliri ng kalansay na nakuha ni Popoy sa Kumunoy. Imposibleng si Popoy yon dahil nakita ko hong nilamon siya ng Kumunoy. Sigurado ako, katawan niya lang ang kasama namin, pero hindi ang buong pagkatao niya. Tulad na rin ng panggagaya ng nilalang na yon sa itsura ng batang pipi para lang siluin kami papunta sa loob ng kakahuyan. Simula noon kahit kailan ho ay hindi na ulit kami nag-usap ng matalik kong kaibigan. Pinilit ko ang mga magulang ko na iuwi na ulit ako sa Maynila.
Nagbanta pa ako na kikitilin ang sarili kong buhay para lang sundin nila ang gusto ko. Ilang dekada na ho ang nakalipas pero hanggang ngayon, misteryo pa rin para sa akin ang nangyari. Gusto ko mang kalimutan to pero hindi ko magawa. Kaya naisipan kong ibahagi ito sa inyo at sana po nagustuhan nyo ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang po muna. At syempre, hindi tayo matatapos kung wala ang inyong favorite portion. Shout out kay Kane, Lay Mendoza, Simply Ann, Jennifer Tomabing, Vanessa Justo, Filipina Espinola. Shout out din kay Rowena Timbal, Mayumi Makisig, Hanford de los Reyes, Eugene Kadag, Hollands Amper, Conchita Diagan at Mary Rose Tadea. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Rowena at Dolores Gallievo. Sabi ni Rowena, "Wow, everyday talaga ako nakikinig ng Sityo Bangungot. Habang nagtatrabaho, gustong gusto ko ang horror at ang gagaling ng mga narrator at ang ganda ng boses ni Sir Jupiter. Salamat po." Sabi naman ni Chomson, "Hello po sa mga ka-work ko sa Papers and Pigments Food Grade Department. Lagi po kaming nakikinig sa inyo. God bless po. Maraming salamat sa inyong pagbasa." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.